mensahe. It's still on faith and still on the book of Romans, but this is entitled, I am an heir to the promise. Sabihin nga natin sabay-sabay. Yes, tayo'y tagapagmana sa pangako. Gusto niyo po bang maging tagapagmana? Ayan, napakaganda po ng ating identity, no? Karagdagan na naman po ito, I am an heir to the promise. At maganda po yan ideklara patungkol sa inyong sarili na tayo po'y tagapagmana ng pangako, no? Paano po? By faith, simply by faith, no? At yan po mapag-aaralan natin today. Remember, faith is what overcomes the world. Even to be an heir, yan po ang paraan. Tayo po'y mananampalataya na tayo po'y tagapagmana na ng pangako. Okay? Sino po dito nakatanggap na kayo ng mana? Meron po ba dito nang manahan kayo ng sasakyan o kaya bahay o kaya, sige na nga, pulseras, ano ba, wala nagtataas ng kamay. ayun, nakiting tagapagmana na kayo. Di ba ang sarap na kayo po'y ginawang tagapagmana? Bakit? Biruin nyo yung bahay, hindi naman ikaw nagpatayo, hindi ikaw ang bumili ng semento, nagpatayo at nagtawag ng karpintero, pero sa'yo na, wala ka man lang ginawa, di ba? Yung mga nakatanggap ng benefits ng insurance, biro mo sila naghulog doon, sila nagbayad at pag na-late sila, na-delay, meron pa mga interest yun. Sila lahat ang nagbayad nun. Tapos ikaw, sitting pretty ka lang, natanggap mo yung insurance benefit, di ba? So yan po ang kagandahan ng mana. Hindi mo pinaghihirapan, no? Sasabihin lang sa'yo, oy, may mana ka. Ikaw naman, kailangan paniwalaan mo. Dapat. Pero pag sinabi mo, ay, hindi ako naniniwala dyan. Tingin mo, mapupunta sa'yo? Hindi. Kailangan maniwala ka na may mana ka para ma-claim mo yan. So ganun din po tayo. Today, because of the finished work of Jesus, you don't have to wait para sa iyong mana. Pwede mo na ma-experience ngayon. Bakit? Siya ay namatay na at nabuhay ng muli. Amen po ba? Hindi siya natiling patay. Usually when you get your inheritance, you wait for the person to die. Alright? Hindi mo na makukuha yung inheritance mo habang buhay. So, siya po ay namatay at nabuhay ng muli. So, you are ready to enjoy. Sabihin natin lahat, enjoy. Enjoy the inheritance to the promise. Okay? So, yan po ang pag-uusapan natin. At sa mundong ibabaw na ito, kung saan napakadami pong negatibong bagay, meron po tayong pag-asa. Meron tayong ma-enjoy sa buhay na ito, no? So let us read that from Romans chapter 4, verse 13. Are we ready? Okay, so ang sabi po dito, for the promise that He would be the heir of the world. Sabihin natin lahat, of the world. Was not to Abraham or to his seed through the law. Hindi daw sa pamamagitan ng batas o sa pagsunod sa batas, but how? Through the righteousness of faith. Simply put, by faith, kaya ka magkakaroon ng mana. Kaya ka magkakaroon ng mana, at ang sabi dito, mana of the world, heir of the world. Is not through the law or the fulfillment of the law or obeying the law, but by faith o by katuwiran ng pananampalataya. Meron palang katuwiran ng pananampalataya. Yes, matuwid po ang pananampalataya natin. Bakit po? Yan po ay regalo ni Jesus para sa ating lahat. At bawat isang mananampalataya, are you believing in the Lord Jesus Christ? You already have faith. You were already gifted by Jesus of His faith. Kaya yung faith nyo, faith ni Jesus yan. Libre, binigay lang po sa atin yan. At habang nasa mundo tayo, pwede po tayo mag-enjoy. Pwede po nating ma-enjoy yung ating mana dito sa lupang ibabaw. Amen po ba? You don't have to wait to go to heaven. Hindi mo kailangan pumunta sa langit para mag-enjoy. Dito pa lang po, pwede ka nang mag-enjoy. Sabi mo sa katabi mo, pwede kang mag-enjoy. And that is by enjoying the inheritance that we have in the world. Now, pwede kayo magtaka, Pastora, hindi ba dapat heir of heaven tayo? Alright? So, mas maganda ba na
iintayin pa natin sa kalangitan. Alam nyo, maski dito, pwede na po nating ma-enjoy. Okay? Now, hindi po to kamunduhan in the negative sense, no? But this means the good of the land. Sabihin natin lahat, the good of the land. Okay? Hindi po worldliness. Kasi akala ng iba, puro kasamaan na lang dito sa earth. Ayoko na sa earth, pastora. Okay? Puro negative na lang. Pero alam niyo po ba, yes, may negative na nangyayari, may bad things na nangyayari dito sa mundo, pero maraming goodness ng Diyos ang naririto. The earth is filled with the goodness of God. The earth is filled with the glory of God. Hindi ho natin pwede ignore yon. Totoo po na napuno po ito ng kaluwalhatian ng Diyos at ng kabutihan ng Diyos. Alright? You need to open your eyes that yes, there are negative things because the devil is here, but you have to know that God, who is greater than the enemy, has filled the earth with His goodness and with His glory. You just need to open your eyes to them. Amen po ba? So we can enjoy it in Christ Jesus. But apart from Christ, napakahirap po nun. Marami pa po akong kilala, no, they're trying to live their lives without Christ, and it is just but impossible. We cannot live our lives without Christ. Katulad po ng isda, hindi ka pwedeng mabuhay na walang tubig. Tulad ng mga puno, mga halaman, hindi ka pwedeng mabuhay kung walang lupa. Tayo din po, because we are of God, right? We cannot live this life without God in our lives, without Christ in our lives. We need Christ. Sabihin natin lahat, I need Christ. Okay? And if you have Christ in you, then your eyes will be open to the good things, especially when you are hearing the word such as this. Malalaman mo, may kabutihan pala sa mundong ibabaw. Sa lupang ibabaw. Meron pala akong pwede i-enjoy, i-celebrate. Alright? So wag po tayo maniniwala doon sa mga sinasabi. Alam nyo, ang buhay ay weather lamang. Di ba? Minsan bagyo, minsan tag-araw, tag-init, ganyan. Wag po tayo maniwala ganyan. O yung sasabihin nila, alam mo naman, ang buhay parang gulong ng palad. Hindi ko alam yung kantang yun, luma na. Okay, sino nakakalam ng kantang yun? Ayan, puro matatanda, nagtaas ng kamay. Kasi po yung mga bata hindi nyo na alam yan. So yung gulong ng palad, para daw gulong ang buhay natin. Minsan nasa ibabaw kasi umiikot, di ba? Pero minsan nasa ilalim. Nasa ilalim ka daw. Tapos sabi nila, malas mo na lang kung bilang na flat pagdating ng ikaw ay nasa ilalim, stuck ka na doon. So sabi nila, ganyan talaga ang buhay. Minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim ka. No, don't accept that. In Christ Jesus, you're always above and never beneath. Amen? Always increasing, never decreasing. Amen po ba? In Christ lang po matatagpuan yon. Because in Christ, all the blessings are for us. No curse is for us. Amen po ba? Kaya dapat po makita natin ang sarili natin in Christ Jesus. Alright? So, because of the blessing of the Lord in our life, we can always see good days. And even when you're in the midst, nasa kalagitnaan ka ng pagsubok, pwede pa rin kayo makakita ng good things. Bigyan ko po kayo ng halimbawa. Yung anak ko nag-text sa akin. Siyempre, inintay niya ako makaalis ng bahay bago siya nag-text. Sabi niya, Ma, sorry, I dented the car. Ibig sabihin, nabangga niya yung kotse. Okay, sabi ko, I had two options. Pwede akong ma-stress at magalit, manggigil. Sabi ko, pati hindi ka na naman nag-ingat. Or, I realized, at least yung sasakyan lang ang nabangga. Pero yung anak ko, ligtas, safe, walang nangyari sa kanya. Kaya ang ginawa ko, alright, nag-thumbs up na lang ako. Ayan. Hindi ko naman sinabing okay yung ginawa mo. Pero nag-thumbs up, hindi na ako nagalit, di ba? So, you can always see the good. I saw that, well, kotse lang yan. At least yung anak ko safe. Hindi siya yung nabangga. Hindi siya yung nasaktan, di ba? Amen po ba? There's always something good to see about a situation. Especially when you're in Christ Jesus. You know that He is your supplier, He is your defender. Siya ang bahala sa inyo. Hindi mo na kailangan ma-stress. Amen? There's always good to see in the land of the living. Okay? So open your eyes to that. Meron akong mga naririnig ngayon sa social media.
Ewan ko ba't gano'n. Siguro yung kasi nabuksan ko minsan. Okay, sabi nila, kung kayo ay nasa Pilipinas, huwag na kayo pumunta dito sa Canada. Ang hirap ng buhay ngayon sa Canada, etc., etc. Paglipat ko, meron na naman isa pa. Another day naman to. Sabi naman ng isa, pauwi na po kami galing Australia. Matagal na po kami dito. Parang 9 years na kami. Pero ngayon, pauwi na kami sa Pilipinas. Kaya kayo, kung pupunta kayo sa Australia, mag-isip-isip na rin kayo kasi ang hirap din po ng buhay dito, etc., etc. Alright? And that's marami na naman isa pang country. Ganon din ang sinasabi. So, alam niyo po ba, talagang mahirap ang buhay kung wala kang Kristo sa buhay. Anywhere you go, maski pa nasa Pilipinas ka, maski nasa ibang bansa ka, ganun din. It is so difficult. Life is difficult. Life is impossible without Christ in you. That's why you will see people, really struggling. I've seen people with my own eyes having 2 jobs, may sideline pa sila, papasya nila yung aso ng kapitbahay nila. Sa ibang bansa, ganun eh. Kasi mahal yun eh. No? They would do all stuff and really, work so hard. You know why? Because they're depending on themselves only. We need to learn to live our lives depending on the Lord, trusting in the Lord. Kundi, ang hirap talaga ng buhay. Napakahirap po talaga ng buhay. You know why? Because life was not meant for you to live it on your own. You really need to depend on the Lord. Otherwise, trabaho, at babayaran ka ng trabaho. Pero yung biyaya, hindi mo maiintindihan, hindi mo ma-experience, no? And this is the reason why we have such messages as this. Kailangan nyo maintindihan, paano ko ba matatanggap yung mayamang biyaya ng Diyos? Paano ba ako magiging bahagi na ako'y eredera ng mundo? Na pwede ko palang i-enjoy ang mundo habang nandito ako. Of course, not the bad things, but the good things that God has placed in this world. As believers, pwede nating malaman yan through the Word of God. Sabihin natin lahat, through the Word of God. Okay, we experience the good things here on earth. Kasama na dyan ang pabor ng iyong boss, ang pabor ng iyong mga customer, mga kliyente. Good wealth, hindi ka madadaya sa iyong negosyo. Good health, amen? Healing and safety. Lahat po yan all in. Kasama po yan sa mayamang biyaya ng Diyos. Kasama po yan sa pangako. Sabihin natin lahat, pangako. Okay? So, tandaan natin, yes, we are in the world, but we are not of the world. Kaya ang supply natin galing sa Panginoon. Amen? May trabaho tayo, pero bukod dyan, biyaya na yun ng Diyos, marami pa tayong matatanggap by faith. Sabihin mo sa katabi mo, only by faith. Okay? So maraming bagay po na mabuti sa mundo. And God has given us the earth for us to enjoy. Sinabi po ito sa Psalm 115 verse 16. Take this down because wala po yan dyan. Psalm 115 verse 16. The heavens belong to the Lord. Ang kalangitan po, pag-aari yan ng Diyos. But, tingnan nyo to He has given the earth to all mankind. Are you from the earth? Are you part of the mankind? Yes. Then atin to. And you can enjoy every good thing that is here on earth. Okay? Regalo po ito ng Diyos sa atin, and we can get to enjoy the physical things. Tandaan niyo po, God has blessed us with all spiritual blessings, but not only that. Ang sabi po, for life and for godliness. So maski mga physical na bagay, mga pangangailangan natin sa buhay, pwede nating ma-enjoy dito sa ating buhay sa lupa. Okay? Sabihin natin sa katabi natin, regalo yan ni Lord. Okay? But how? Ito na po ang ating mensahe. Paano matanggap ang mana? Okay? Tandaan po natin, we speak what we believe. Sabihin nga natin, I speak what I believe. So, yung pananampalataya natin, tandaan natin, itong pinaka-importanting pamantayan is that it should always line up with the finished work of Jesus Christ. Okay?
And we speak the word of faith. Kung ano nakasulat sa Bible, yun ang pwede mong hilingin, yun ang pwede mong ideklara. If you believe the finished work of Jesus, then you can declare whatever He has accomplished. For example, all right? Jesus took our sickness and our diseases. That's why by the stripes of Jesus, I am healed. We are healed. Amen? Yun, pwede mo i-declare yun. Pastora, maski masakit pa katawan ko, yes, declare it. I am healed by the stripes of Jesus. Jesus became poor at the cross of Calvary so that at His poverty, you might be rich. So pwede ko pala i-claim na mayaman na ako. Yes, pwede mo i-claim yan. He took our grief. He took our sorrow. So pwede mo i-deklara, I am free from depression. I am healed in my mental health. Amen? Pwede mo i-deklara yon. Bakit? It is in line with the finished work of Jesus Christ. We speak, ang tawag doon, we speak the word of faith. Word of faith yon. Amen? Salita yon na nananampalataya sa Diyos. Now, let me put it in another way. The promise to be an heir of the world is to those who believe in the Lord Jesus. Basta nananampalataya ka kay Jesus, tagapagmana ka na ng mundo. Pwede mo ma-enjoy ang buhay mo dito sa lupa. Amen? Amen. Now, tandaan natin, usually I use the word faith, minsan believe. Paalala ko lang po sa inyo, yung word na faith is the noun, and the verb is believe. Okay? Kaya kung pagpalit-palitin ko man yan, iisa lang po ibig sabihin ko, manampalataya tayo. Alright? Only believe. Now, we need strong faith. Paano po ba tayo magkakaroon ng strong faith? Okay? Napakadali lang po. Look to Jesus, not to yourselves. Not to ourselves. May mga panahon na tayo po'y nanghihina. Okay? Pag tayo po'y nanghihina, ang hirap kung nakatingin ka pa rin sa sarili mo. O kaya may kasalanan ka. Ang hirap humingi pag ikaw may kasalanan. Pero pag nakatingin ka kay Jesus, alright, alam mong mabuti ang ating Panginoon, alam mong tapat siya, makakahingi ka pa rin. Amen po ba? Because when you look to yourselves, mahihiya ka na. Sabi mo, may sala ako nakakaya naman lumapit kay Lord. Wag. So that at all times, you can ask from the Lord by faith. By faith that Jesus is good, God is good, He is faithful even though we are unfaithful. Amen po ba? So we can have strong faith by looking unto Jesus, not to ourselves or not on ourselves. Looking unto Jesus so that you'll have strong faith also means hearing and hearing by the word of Christ or by the word of God. Isa lang po yan. No? So, every time you're hearing the word of Christ, anything to do with the Lord Jesus Christ and with our Father God, alam niyo po ba, your faith rises out. At pag nandyan na yan, alam niyo po ba, you can receive every good thing na sinasabi sa iyo. Katulad ngayon, mayaman ka na, tanggapin mo yan, amen. Magaling ka na, tanggapin mo yan, amen. So your faith is out and you're able to receive. In fact, I do believe miracles is happening right now. It's happening right now. Healing is happening. Why? Because your faith is out by hearing and hearing by the word of Christ. Amen? Looking to Jesus to make our faith strong means you depend on Him. I am weak, but Jesus is strong. Diba? So we depend on Jesus. Alam niyo, dumating na po ako sa punto na hindi ako nagde-depend sa sarili ko. Talagang nagde-depend ako kay Lord. Alam niyo ba dati, bago ako magturo, mga 4 na rehearsal. Kasi nakadepend talaga ako sa memory ko, nakadepend talaga ako paano ko sasabihin. Ngayon, 1, 2, tapos na. At tapos, browsing na lang. Tapos sabihin ko kay Lord, Lord, pagandahin niyo yung message At pinagaganda naman niya. Amen? Siya po na nagsasalita through me. So, I just depend on Him. Kasi kung hindi, mas mahirap. Imagine mo, 4 na beses akong ulit-ulit. Yun talaga ginagawa ko, promise. No? But I've learned to depend on Him. I learned that, Lord, speak through me. Just speak through me.
I'll allow you and make it good, Lord. Alam ko kayo naman nagpapaganda ng mensahe. So ganun din po tayo. Ano ba yung ginagawa natin na kasi fully dependent ka sa sarili mo? Sa trabaho ba? Doon ka ba fully dependent sa sarili mo? Sa pagpapalaki ng anak mo, dapat ikaw lagi ang tama, ikaw lagi ang masunod? Dapat mangyari yung gusto mo? Or maski hindi nangyari, pero sabi mo, Lord, thy will be done. Mangyari ang kagustuhan mo. Minsan pinipilit natin yung gusto natin eh. When actually what we need to do is to allow God's will to be done. Amen? Minsan it's really out of our control. Pero minsan pinipilit pa rin natin. Okay? Minsan, kailangan ganito yung anak ko. Kailangan. Alam nyo, just let go and let God. No? And you'll see, ay, ang ganda naman ng ginawa ng Diyos. Biruin mo, naging maayos pa rin yung anak ko. Yes, because all this time you've been trusting yourself when you have been supposed to be trusting in God. Amen? Praise God. So, let's continue to read Romans 4:16 to 25. Ang sabi po dito, still talking about being an heir of the world. Sabi dito, therefore, it is of faith that it might be according to grace. That the promise might be sure, para tiyak po daw, to all the seed, not only to those who are of the law. Now, part of the seed of Abraham, alam niyo po, yung mga Israeli, yung mga Israelites nung panahon nila, Israeli na tawag sa kanila, kabahagi po sila sa promise na ito, no? But hindi lang sila, but also to those who are of faith. The same faith of what? Of Abraham. Now, if you believe in the Lord Jesus Christ, then you are of the same faith of Abraham. Okay? Who is the father of us all. Sabihin natin lahat, Father Abraham. Alright? Alam nyo bang ano yan? Sa mga Israelites or Israeli ngayon, parang Father Abraham, kumaka-father ka. Bakit kaano-ano mo yan? Hindi nila tanggap yan. Para bang nakikitatay tayo kay Abraham. That's not acceptable to them. Para sa kanila, kami ang descendants ni Abraham. At sa amin nakapangako ang pagiging eredero ng mundo. Hindi sa inyo. Ba't nakiki-father kayo? Alright? Pero nakiki-father tayo because He is the Father of our faith. Tingnan niyo po, sabi dito, who is the Father of us all. Kasi same faith tayo with Abraham. Sabi dito, as it is written, I have made you a father of many nations. Kasama po tayo sa mga nasyon na yon. Tayo mga nananampalataya kay Kristo Jesus. Okay? In the presence of Him whom He believed. Whom did Abraham believe? Andiyan na po yung sagot? God. God that describe po dito, who gives life to the dead and calls those things which do not exist as though they did. So si God, ganun po magsalita, He calls those things which do not exist as though they did. At si Jesus din, ganun magsalita. Tinawag niya ng ama, kagad si Abraham, wala pang anak. Amen po ba? So it follows, si Abraham ganun din ang pananampalataya, nagsasalita siya ng mga bagay na wala pa, pero he declares it, ganun din po tayo. Ano ba ang wala ka pa na gusto mong mangyari? Huwag mo sabihin, wala pa akong pera. Huwag mo sabihin yun. Ano sasabihin mo? Meron na akong pera. Amen? Dahil may provider ako, ang aking amang Diyos. Amen po ba? Huwag mo sabihin, yung wala mo, sabihin mo kung ano ang gusto mo. Amen po ba? Parang walang nakikinig. Amen! Nung walang liwanag sa mundo, hindi sinabi ng Diyos, ang dilim naman. Anong sinabi niya? Let there be... Yun! Ganun po ang pagmamanifest ng tama. At base tayo sinabi ni Kristo. Ano bang sinabi ni Kristo? Through His poverty, you might be rich. So you can declare that. Amen? So sabi po dito, calls those things which do not exist as though they did. Who, pertaining to Abraham, who, contrary to hope, in hope believe. Now, let me submit to you, yung hope na pangalawa dyan is Jesus. In hope, He believed. Alright? So that He, dahil siya po ay naniwala,
Dahil siya po ay nanampalataya so that he became. Brothers and sisters, if you believe, you become. Amen. And then says here, he became the father of many nations. At tayo po'y patotoo doon. Kasama po tayo doon. Father na rin natin si Abraham ngayon. According to what was spoken. Importante yon. What Jesus spoke became in Abraham's life. So what Jesus speaks to us, what the Word of God says, if you believe, you become. Amen. Precious yan. Importante yan para ma-enjoy natin ang mana natin dito sa lupa, maging sa langit. Amen? Ang sabi pa dito, so shall your descendants be. Are you a descendant? Yes. O, yan din ang gawin natin. Kung anong sinabi ng word, believe it and you become it. Amen? Right there, the secret is out. Alam mo na kung paano gagawin. Alright? And then, look at this. More on Abraham. And not being weak in faith, he did not consider his own body already dead. Bakit? Since he was about 100 years old. Alam niyo po ba, nung pinangako na siya ay magiging ama, he was 75 years old. Noon pa lang, imposible na eh. Alam niyo ba kung kailan sila nanganak ni Sarah? Nung 100 years old. Mas lalo pa naging imposible, di ba? Parang habang pumapatak yung panahon, hindi po nanghina si Abraham. Alright? Pero naniwala siya. 100 years old na, naniwala. And you know what the answer or what the result is. At hindi lang yung katawan niya. Hindi niya pinansin na matanda na siya. Pati yung deadness ng katawan ni Sarah, yung womb ni Sarah, tuyot na. Paano naman manganganak yun? 90 years old na si Sarah. Nung siya po ay nagbuntis, it's a miracle! Amen? Ito tanong ko sa inyo, anong problema mo? Mas malaki yung problema ni Sarah at ni Abraham, pero nangyari ha? Nangyari siya. Ano ang problema mo? Ano ang imposible sa'yo? Amen? May imposible pa ba sa'yo kung si 90-year-old nanganak pa? Di ba? God can make the impossible possible. Amen. And look at this. Pertaining to Abraham, he did not waver at the promise of God through unbelief. So sabi mo sa katabi mo, relax ka lang. Chill, sabi nga Sister Ai, chill. O, di ba? Relax ka lang, dadating din yan. Alright, 10 years ka naman nag-iintay, 15 years. Si Abraham, 25 years, 100 years old pa siya. Okay lang sana kung 25 years ka nag-intay, 1-year-old ka eh. Grabe, 75 years old plus 25, 100 years old. At nangyari pa. He made the impossible super possible. Only God can do that. Amen? There's nothing impossible to God, and there's nothing impossible to those who believe in God. Amen! Come on, bless the Lord! Praise God. So ito sasabihin ko sa iyo, may iniintay ka ba? Dadating yan. Ulitin ko, dadating yan. Dadating yan. Dadating yan. Sinasabi ko yan dahil ako rin, nag-iintay, dadating yan. Amen. Praise God. Lahat tayo may iniintay sa buhay. Dadating yan. Alright? So, ang sabi dito, hindi siya nag-waver. Alright? But was strengthened in faith. O, sinabi ko na sa inyo kung paano maging strong in faith. Paano? Looking unto Jesus. Don't look to yourself. Pag nakikita mo, biro nyo si Abraham, every year, tinitingnan niya yung sarili niya, matatalo ka doon. Every year, titingnan mo yung bank account mo, kung nagdi-deplete yan, talo ka doon. Huwag mong titignan yon. Tingnan mo si Jesus who can provide for you, who can make you young again, who can make you pregnant. O, diba? Grabe siya. But was strengthened in faith. Right? Keep on hearing and hearing the Word of God. That will strengthen you. Alright? Faith will keep on rising out when you keep on hearing and hearing the Word of God. Okay? Pero alam nyo, kung balita ng mundo pakikinggan nyo, ay nako, talo.
Biro mo, makikinig ka ng balita. Tumaas na naman ang singil ng Meralco. Pati Maynila, nagtaas na rin. O, alam nyo ba, mga 30 minutes to 1 hour ka lang makinig ng puro ganong balita. Pag tayo mo doon sa pagkakaupo mo, sabi mo sa mga anak mo, patayin nyo nga yung ilaw dyan! Yung tubig, tumutulo na naman! O, di ba? Puro saway-saway, puro init ng ulo gagawin mo. Bakit? Abay, makinig ka ba naman ng ganong balita eh? Pero if you know that the Lord is your provider, okay, He supplies all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Amen? Pagbukas ang Meralco, okay, bukas? Bukas ba? May pambayad tayo dyan. Amen! Buksan ng aircon, electric fan. May pambayad tayo dyan. Amen. You get to enjoy things. Alam niyo, minsan reklamo tayo ng reklamo, gusto niyo naman yung aircon. Huwag na tayo magreklamo, enjoy niyo na lang. Kasi may pambayad ka naman. Amen. May pambayad na isusupply ang ating Panginoon. Amen. Gumamit lang kayong timer. Yan ang sinasabi ko sa mga anak ko. Gagamit kayo aircon, mag-timer naman kayo. May timer, di ba? Kasi minsan tulog ka na, di mo na nararamdaman. Okay, so, bukod doon, strengthen in faith, giving glory to God. Kaya nga sabi natin kanina, this is how we fight our battle. Di ba? Praising Him, thanking Him. Bakit ka naman magpapasalamat? Kasi nandyan na yung sagot. Hindi mo lang nakikita, pero andyan na ang sagot. Okay? So, give Him the glory, give Him thanks. Ito sasabihin ko sa inyo. Di nag-pray ka na, Lord, magkakakotse ako. Thank you, Lord, sa kotse ko. Kung dadating yon after 25 years, tapos taon-taon, nag-aalala ka patungkol sa kotse mo, dadating kaya, dadating kaya, dadating kaya. Nga sabihin ko sa iyo, dadating nga. Kaya lang, nung dumating na, mukha ka ng pasas, kakaalala mo, gapo-gapo ng kotse mo, ikaw naman mukha kang pasas doon. Ano ba yan? Huwag kayong mag-alala, magpasalamat kayo sa Panginoon para pagdating ng kotse mo, poging-pogi ka pa rin. Amen! Praise God! Hindi yung nag-alala ka all the way. Enjoy the journey. Amen? You have to enjoy the journey, not just the destination, but the journey towards the destination. Hindi naman tayo bata. Yung mga bata, are we there yet? Are we there yet? Sabihin ko sa apo ko, look at the mountain, Summer. Look at it. Kasi masyado naiinip, di ba? Enjoy the ride. Hindi yung, are we there yet? Are we there yet? Di ba? Minsan naiinip tayo eh. Pero enjoy the ride. See the view. See the beautiful creation that God has given you. Enjoy the snacks that you brought with you. Di ba? Enjoy nyo lang, hindi yung maiinip po tayo. So, give glory to God and being fully convinced, tingnan nyo to, that what He had promised, He was also able to perform. Yan ang ating Panginoon. Amen? Pag nangako siya, kaya niya yan. Hindi naman siya nangangako tapos hindi pala niya gagawin. He can perform it. That's why He promised it. Amen? And therefore, it was accounted to Him for righteousness. Do you know that the time natutukoy po natin when He was counted as righteous was when the time He believed that He's going to be the father of many nations. Hindi po yung umalis siya from the land of Ur. Wala pa, hindi pa siya accounted righteous noon. Nung naniwala siya na magiging ama siya ng maraming nasyon, dun pa lang siya sinawag ng Panginoon, you are righteous. Bakit? Kasi naniwala siya. Amen? And that says here, now it was not written for his sake alone, hindi lang to para kay Abraham, kaya sinulat ito, that it was imputed to him, but also for us. Sabi mo sa tabi mo, para sa atin to. It shall be imputed to us who believe in Him. Who is Him? We believe in God. God who raised up Jesus, our Lord, from the dead, who was delivered up because of our offenses and was raised because of our justification. Amen? So tayo mga nananampalataya kay Kristo sa ating Diyos, na siyang nagbayad ng ating mga sala, tayo po ang makaka-experience the goodness of the land. Sabihin natin lahat, the goodness of the land. The land, this earth is filled with the goodness of God. At hindi yan, nilagay ng Diyos yan para lang takamin ka, kundi para ma-enjoy mo
ang kabutihan niya. Amen po ba? But how? By faith. Right? By faith alone. Okay? Now, basahin natin sa Tagalog. Sabi ko sa inyo, enjoy na ngayon ako sa Tagalog. Okay, let's read it kasi mas dumidikit sa ating kaisipan. Sabi po dito sa verse 13, do we have it there? Yan. Ipinangako ng Diyos kay Abraham at sa kanyang magiging lahi, kasama tayo doon, na mamanahin nila ang buong mundo. Hindi dahil sa pagsunod niya sa kautusan, kundi dahil sa siya'y itinuring na matuwid sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya sa Diyos. Kung ang pangako ay ipagkakaloob lamang sa mga sumusunod sa kautusan, walang saysay ang pananampalataya ng tao at walang kabuluhan ang pangako ng Diyos. Ang kautusan ay nagdadala ng puot. Ayan, hindi ko nabasa yun sa una, no? Pero do you know that the law brings about the wrath of God? So tayo po'y talagang pinagpala. Bakit? Nagdadala ng puot sa mga lumalabag. Ngunit kung walang kautusan, wala ring paglabag. Praise God, we are not under the law. Amen? Kaya wala kang nilalabag. Amen! Napakapalad talaga. And then, sabi po dito, kaya nga't sa pananampalataya, nababatay ang pangako. Anong pangako? Pangako ng mundo, na ma-enjoy mo itong mundong ito. Upang ito'y maibigay bilang, walang bayad na kaloob para sa lahat ng anak ni Abraham. Anak ka ba ni Abraham? Yes! Hindi lamang sa mga saklaw ng kautusan, kundi sa lahat ng sumasampalataya rin tulad ni Abraham. Sapagkat siya ang ama nating lahat. Gaya ng nasusulat, ginawa kitang ama ng maraming bansa. Ang pangakong ito'y may bisa sa harap ng Diyos na kanyang sinampalatayanan, ang Diyos na bumubuhay sa mga patay at lumilikha ng mga bagay na hindi pa nalilikha. Kahit wala ng pag-asa magkaanak. Tingnan nyo to Kahit wala ng pag-asa magkaanak, nanalig pa rin si Abraham na siya'y magiging ama ng maraming bansa. Ang sabi dito? Ayon sa sinabi sa kanya, ano yung sinabi sa kanya? Sindami na mga bituin ang iyong magiging lahi. Kung gusto nyo mabilang ang stars, kasi sabi nila, imposible mabilang yan, bilangin mo ang tao na lahi ni Abraham. Ganun kadami ang stars. Okay? Revelation yon. Hindi nang hina ang kanyang pananampalataya kahit uugod-ugod na siya. Napaka-clear na no? Palibhasay 100 taon na siya noon. At ang kanya namang asawang si Sarah ay baog. Hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos. Sa halip, lalo siyang lumakas dahil sa kanyang pananampalataya at nagpuri pa sa Diyos. Lubos siyang naniwala na tutuparin ng Diyos ang ipinangako nito. Kaya dahil sa kanyang pananampalataya, dahil daw saan? Pananampalataya, siya'y itinuring na matuwid ng Diyos. Ang salitang itinuring na matuwid ay isinulat hindi lamang para sa kanya, kundi para sa atin. Para sa atin din naman, ituturing din tayong matuwid dahil sumasampalataya tayo sa Diyos na muling bumuhay kay Jesus na ating Panginoon. Siya'y ipinapatay dahil sa ating mga kasalanan at muling binuhay upang tayo'y mapawalang sala. Praise be to God. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Salamat sa ating Diyos. Amen? So He did all the hard part. Ang gagawin mo na lang, mananampalataya ka na lang. And what are you? You are now heirs of the world. You can enjoy every good thing. Amen? So, binasa na natin, English, Tagalog. Let's break it down. Okay? So again, number 1, Jesus' spoken word is the origin or the source. Kung may idedeklara kayo, kung may papaniwalaan kayo, salita ng Diyos. Amen? Pag sinabi niya na, as good as done deal, pag pinaniwalaan mo. Okay?
And then, Abraham believed. Anong ginawa niya doon sa salita ng Diyos? Pinaniwalaan niya. So ganun din po tayo, paniwalaan natin ang salita ng Diyos. Don't go against the Word of God. Instead, believe it. Alright? At sino ang Diyos na ito? He can raise the dead. Now, sinabi lang po doon, He raised the dead. So, that is open-ended, alright? He can raise dead bodies. He can raise dead dreams. Meron ba kayong mga pangarap na patay na, ibinaon nyo na sa lupa? Alright? Pwede yang mabuhay ng ating Panginoon. Amen? Pwede yung hukayin yan muli at pwede pong mabuhay muli yan. Meron ba kayong mga dead end na? Pastora, wala na, dead end na talaga. Pwede po yang maging posible muli. Alright? Because God can raise the dead. Amen? At bukod doon, He is the one who speak those things which do not exist as though they did. So, Jesus speaks this way, and God the Father speaks this way. Kaya tayo mga anak, we also speak this way. Amen po ba? Okay? Abraham, contrary to hope, in hope believe. No? So, meron ka bang, sa tingin mo, imposible na? Okay? Kontra na sa logic. Pastora, it doesn't make sense na eh. Hindi na logical eh. Okay? In hope, you believe. At itong hope na to, si Jesus na yan. In hope, believe. Amen? Maniwala ka pa rin sa iyong pag-asa na si Kristo Jesus. Okay? At tingnan nyo po ang resulta. Tingnan nyo po ang nangyari. Abraham became. Sabihin natin lahat, Abraham became. Kung ano yung pinaniwalaan niya, siyang nangyari sa kanya. It came to pass, it manifested. Ito ang tamang manifestation. Galing sa salita ng Diyos, pinaniwalaan ng puso, at it manifested. Okay? So according to what Abraham believed of what was spoken, so the same with us descendants. Descendants tayo ni Abraham, kaya ganun din po ang gagawin natin. At huwag niyong titignan yung mga nakikita niyo sa pisikal. Nakikita mo ba, yung alkansya mo, wala ng laman? Yung bank account mo, padiplit na ng padiplit? Sabihin mo sa katabi mo, temporary lang yan. Hindi yan eternal, temporary. Anything that you can see is temporary. Tama? Ha? Totoo po yan. Anything that you can see is temporary. Alright? Sabi po sa 2 Corinthians 4:18, while we do not, sabihin natin lahat, do not look at the things which are seen. Huwag yan ang tingnan mo. But, sa tayo titingin, at the things which are not seen. Hindi mo nakikita ang pangako ni Kristo, pero sa Kanya ka titingin. Hindi mo nakikita si Jesus, sa Kanya pa rin ako titingin. Paano mo makikita, Pastora? Hindi pala nakikita. By hearing and hearing by the Word of God. Amen. That's how you see Jesus. That's how you look unto Jesus. For the things which are seen are temporary. Amen po ba? Ang kotse, temporary. Bahay, temporary. Yung mga bulaklak, temporary. Bakit? Yan yung nakikita eh. So look to those things that are not seen. Sabi dito, but the things which are not seen are eternal. Amen? So doon tayo tumingin. Eternal supply of God for us. Amen? So do not waver in the promise of God, but be strengthened in faith. Alam niyo na po yun. Glorify God, magpuri ka sa Diyos, pumunta ka sa church, sumabay ka sa pagpupuri. Amen? Pag nasa bahay kayo, bagsak na balikat nyo, alam nyo, taas nyo pa rin ang kamay nyo sa pagpuri sa Diyos. Kahapon lang yata yung ginawa ko yun eh. Nagpuri talaga ako maski, di ba? Maski pag sad ka o pag meron ka inaasam tapos hindi nangyari, magpuri ka pa rin sa Diyos. And I tell you, you will see a breakthrough. Even within those minutes that you are praising God, alright, you already see a victory. Nagiging magaang na ang iyong pakiramdam. And then you will see the breakthrough. Okay? Being fully convinced that He who promised is able to perform. Okay? Sabi mo sa katabi mo, para sa atin to. Heredero din ako. Amen? And we get to enjoy the earth and every good thing. So kung matagal ba yan, natatagalan ka, dadating din yon. Hindi siya na traffic, may tama lang panahon. Okay? Lagi po may tama ng panahon. Alam niyo po, minsan pinipilit natin, pero lahat po ay may tamang panahon. Ano na lang nangyari sa isang ina nung siya ay 1 month old,
yung tiyan niya. Sabi niya, lalabas kaya ito? Lalabas kaya ito? Teka muna, 9 months pa. Yun ang tamang panahon. So sa mga bawat hinihiling natin, merong tamang panahon. Amen? Do not be moved by what you see. Maski imposible na, do not be moved by what you see. Alright? Yes, everything is possible to those who believe. We speak the word of Christ instead. Mangyayari to dahil pinanalangin ko na ito. Alright? Remembering that all this is the grace of God. Libre na yan, wala kang babayaran. Manampalataya ka na lang. Sabihin natin lahat, grace through faith in Christ alone. Okay? Yan na po ang lifestyle natin, mga believers. The just shall live by faith. Yun na po. Sa araw-araw, moment by moment, this is how we live now. Yan na po ang currency natin. Alam na po natin yung currency. Right? Sabi nga, come, buy for free. Paano ka bibili ng libre? By faith. Walang pera yon. Maniniwala ka lang by faith. Amen? Kunwari, ang desire mo talaga ay magkaroon ng sarili mong tahanan. You can have it. Lakihan mo, Baka humiling ka, lit-lit pa ng hilingin mo, lakihan mo na. Amen? Believe it that God wants you to prosper, to have your own home. Alright? Kasama po yan sa prosperity ng Panginoon. And speak it out. Sabi mo sa katabi mo, speak it out. Kailangan po ay sinasabi po natin. Okay? So lahat po yan galing sa natapos na gawa ni Kristo Jesus. Now let me tell you, continue in the good works. Baka sabihin nyo, ay wala na pala akong kailangan gawin, hindi na ako gagawa ng mabuti. Alright? Alam niyo po ba si Abraham, kaya niya naiala yung kanyang anak, kabutihan po yun, ayon sa Diyos, alright? It's because he already have faith. Bunga na po yun ng kanyang pananampalataya. So the reason why we do good, we help other people, we love the brethren, why we come to church, why we pray, it's all good works galing sa pananampalataya sa ating Panginoon. We believe God is good to us. We believe God so loved us. Kaya we continue to do good works. Sabi mo sa katabi mo, continue to do the good works. Okay? So, ang faith po natin is already perfect. Sabihin natin lahat, my faith is perfect. Bakit naging perfect? Because Jesus is the author and the finisher of my faith. Siya ang may akda niyan, siya rin ang tumapos niyan. O di perfect na. No problem na. Amen? Gamitin mo na lang. Alright? At nagagamit yan kapag tayo'y nakikinig at nakikinig sa salita ng Diyos. Because faith rises out every time we hear the word. Okay? Now, kailangan po, importante po, na pag tayo nananampalataya, you speak it out. So yung sa tabi mo, speak it out. Huwag po tayong pabaya sa ating mga sinasabi. Minsan sasabihin natin, ang kulit-kulit talaga nitong anak ko. Ay, bakit ba ang kulit-kulit mo? Eh, kasi kakasabi mo. Amen. Ano sabihin ko, Pastora? Sabihin mo talaga to, ang bait-bait ng anak ko. Ang bait-bait ng anak ko. Maski nang gigigil ka na. Totoo yan. Sabi ko sa inyo, hindi kayo maniniwala, yung apo ko, very ladylike. Yung mga anak ko kasi mababait talaga, hindi magalaw-gaw yun eh. Pero yung apo ko, kasi talaga hindi ko anak yun. Talagang apo ko talaga siya. Okay? Ay parang trumpo. Walang joke. Parang trumpo talaga. Nasa kotse na eh, umiikot pa doon. Hindi ko nga alam paano niya nagagawa pag-ikot doon eh. Para pong trumpo talaga. Pero lang sabihin ko, ang bait mo, ang ayos-ayos mo, ang ayos mo. Ganun po talaga. Sinasabi ko po talaga, alam niyo po ngayon, nako, hindi niyo makikita yung ang layo. Just like a lady. Just like a lady. My dear Summer. O, diba? Bakit po? Kasi it comes with what you declare. Okay? Ano sasabihin mo pag wala kang pera? Sasabihin mo, wala akong pera. Yung ba sasabihin mo, mali. Sabihin mo, may pera na ako because God is my provider. God is my supplier. He supplies all my needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Kaya ka walang pera. Lagi mo sinasabi, wala kang pera. Mami, pengi pera. Wala akong pera. Ano ba yon? May pera naman, pero sabihin, wala akong pera.
Okay? Turuan nyo mga anak nyo ng tama, pero hindi tama, naturuan nyo sila, sinasabi mo, naku anak, mahirap lang tayo. Sino nagsasabi nun sa kanilang mga anak, huwag kayong magtaas ng kamay. Huwag nyo tataas kamay nyo. Diba? Minsan mami, bili tayo na, wala tayong pera, anak, mahirap lang tayo. Huwag nyo sinasabi yung nagsisinungaling ka. Hindi mo alam ang katotohanan patungkol sa'yo. Ano, pastora, sabihin ko mayaman. Yes, sabihin mo mayaman tayo, anak. Mami, bili na tayo. Sige, may tamang panahon para dyan. Ganun ang sagot. May tama naman talagang panahon, di ba? Bibili mo ng laro, bibili mo na naman. Tama bang panahon na bumili ng 3,000 na laruan, di ba? Bibili ka pa ng ulam. Siyempre, may tamang panahon doon. Tama? So, mayaman ka pa rin. Amen? At turuan nyo yung mga kasama nyo sa bahay. Hindi yung puro negatibo yung kanilang confession. Sa bahay, lagi tinuturo to sa kasama namin. Sabi niya, Ma'am, wala na po tayong bigas. Ma'am, wala na po tayong ulam. Sabi ko, teka, hindi ganyan ang pagsasalita. Sabi mo sa akin, Ma'am, pengi pambili ng ulam. Ma'am, pengi pambili ng bigas. Ganyan ang hingi sa akin, ha? Ayoko naririnig na, wala na tayong bigas, wala na tayong ganito. Mali yan, mali, sabi ko. At gano'n na nga po sila humingi sa akin, Ma'am, penging pera, bibili ng bigas. Okay. Diba? You have to learn to speak the right words according to the faith that you have. Amen? Bakit? Proverbs 18:21. Wala po yun dyan? Please take this down. This is so important for your life. Death and life is in the power of the tongue. And those who love it, do you love what comes out of your mouth? Will eat the fruit of it. Will eat its fruit. Ikaw din ang kakain ng bunga na iyong bibig. Sabi ka ng sabi, mahirap lang tayo, anak, mahirap lang tayo, anak. Nako, kaya ka naghihirap. Kinakain mo ang iyong mga sinasabi. Amen? Okay? Pag kinakausap ka na asawa mo, nako, masakit ang ulo ko, masakit ang ulo ko. Lagi na lang sinasabi mo, kaya lagi masakit ang ulo mo. Amen. That's true. Alright? Ikaw din ang kakain ng mga sinasabi mo. Death and life is in the power of the tongue. Kaya huwag tayong basta-basta sa ating mga salita. Halimbawa lang nasabi mo, may mali ka nasabi, bawiin mo, ganun lang yun. Bawiin mo. Ay, hindi pala anak, mayaman tayo, mayaman tayo. Okay? So, do not teach your children to speak those words that are not according to the word, right? You being the example. Okay? We have the same spirit of faith, just like Jesus, just like the Father, and even Abraham. Kaya sabi po sa 2 Corinthians 4:13, and since we have the same spirit of faith, according to what is written, I believe, and what? Therefore I spoke. So ano yung sasabihin mo? Yung pinaniniwalaan mo. Ang totoo. Alam niyo ba yung lumalabas sa bibig nyo? Ang lumalabas sa bibig nyo, yung pinaniniwalaan nyo. Kung anong pinupuno nyo sa puso nyo, sa pakikinig at pakikinig, yan din ang lumalabas. Kaya kung nakikinig kayo palagi sa bad news din ang lalabas sa bibig mo. Okay? Kaya lagi pong good news ang lalabas dyan is only because you are hearing and hearing the good news of the gospel. Amen? So kung sa inyo, the only thing you can control is not what comes out of your mouth. Unahan mo na. Ang i-control mo, yung pinakikinggan mo. Pag yan na-control mo, mapupuno ang puso mo kung ano yung pinakikinggan mo at yan din ang lalabas sa bibig mo. Why? For out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Amen? Wala na lalabas na yan kasi overflow na yan ang puso mo Kaya sabi ko sa inyo, kung puro TikTok ang inyong pinakikinggan, ay TikTok talaga lalabas dyan. TikTok. Alright? Puro, maybe this time. Puro ganyan ang lalabas sa inyo. Na LSS ka na. Yun. Last song syndrome, di ba? Kada ganun mo, yun ang lumalabas. Gumaganon lagi, gumaganon. Ay, di pati ikaw mapapaganon ka.
out of beat ka na rin sumayaw. Kalahin mo sumikat yun, di ba? Okay, 2 Corinthians 4:13. It says here, sinabi ko na ba to? And since we have the same spirit of faith, according to what is written, I believe. Ito po ang nakasulat sa Word of God. I believe and therefore I spoke. We also. Sabihin natin lahat, we also believe and therefore speak. Okay? So kung naniniwala kayo, sabihin nyo. Speak it out. Mayaman na ako. Ang sarap sabihin. Subukan nyo. Ready? And go. Ang sarap. One more time. Diba? Magaling na ako. Magaling na ako. Ang sarap sabihin. Kesa naman sabihin mo, may sakit na naman ako. Diba? Nakaka-depress yung ganun salita Wala na tayong pera. Doon pa lang nakakadismaya na Diba? So say the word of God and you're not lying because it is the finished work of Jesus Christ. Alright? You are just aligning yourself to the word of God. Alam niyo po, mahirap kalabanin ang salita ng Diyos. The word of God will not move for you. You need to adjust to it. You need to believe it because it is absolute truth. Alam nga mo ng word na mag-a-adjust sa'yo, mahirap daw siya sige na nga, palitan natin yung word. Hindi po ganun yon. Naalala ko po yung isang example, may isa daw kapitan. Malaking-malaking barko siya Sobrang laki niyang barko. Di ba anong tawag doon? Sa radar nila, nakikita nila kung merong nakaharang, di ba? So doon sa radar nila, nakita nila, merong nakaharang. Sabi nung captain, this is Captain so-and-so, sa ship on board, ganyan-ganyan. Sabi niya, please get out of our way. You are in our way. Sabi nung kausap niya, we cannot move out of your way. Inulit nung kapitan. Sabi niya, we are ship, ganto-ganto. I am captain, ganto-ganto. Pinangalanan niya, pinakita pa niya yung kung ano siya Sabi niya, please, get out of our way. Move out of our way. Sumagot yung we cannot move out of your way. Nagalit yung kapitan. Sabi niya, why can you not move out of their way? Because we are the lighthouse. O, di ba? Natural, hindi uurong ang lighthouse para sa'yo. Ikaw ang umurong. Okay? Papanggana pala sila sa lighthouse. So, ganun din po ang salita ng Diyos. Yan po ay liwanag at hindi yan uurong para sa'yo. Okay? Pero alam niyo po ba, sa pagkiklaim natin na tayo pinayaman na ng Panginoon, na tayo pinagaling na ng Panginoon, marami pong magre-reklamo sa inyo. Maraming uusig sa inyo. Sabihin nila, kayo yung mga claim it, name it. Okay? We're just claiming the finished work of Jesus. Walang masama doon. Sila nga itong hindi naniniwala sa ginawa ni Jesus. Sabi na, kayo yung mga prosperity gospel. That is dangerous. Sinabihan pa ako ng ganon. Dangerous yan. Nagtuturo kayo ng prosperity gospel. Sabi ko, excuse me, I do not believe in the prosperity gospel. I believe in the gospel of Jesus Christ, which includes prosperity. Amen? Kasama yon sa tinapos na ginawa ni Kristo Jesus. Kaya binibigkas ko, alangan naman tanggalin ko yun para magpaka-humble lang ako. Kasama Kung hindi naman kasama, hindi ko naman i-claim. Amen? Pero kasama yan, si Jesus naging mahirap na para ikaw ay yumaman. Amen? Masama ba i-claim yon? Siya'y tumanggap ng ating sakit at karamdaman para tayo gumaling. Masama bang i-claim, ako'y magaling na? By the stripes of Jesus, we were healed. So I claim that. And people will fight you over that. They will even say, dangerous yan, nagtuturo kayo. Paano? Sabi ba naman sa akin nung kausap ko, paano? Kasi sabi ko, God satisfies your mouth with good things. Sabi niya, paano kung hindi na-satisfy ni Lord with good things? Sabi ko, teka muna, ako ba kinokontra mo o salita ng Diyos? Salita na ng Diyos, kinokontra niya Paano kung mahirap yung tao? Now, I'm not saying masama ang maging mahirap. Pero kung ikaw ay nag-umpisa dyan, yan ang pinagdadaanan mo ngayon, merong salita ang Diyos para makaahon ka. Kaya nga tinuturo to Para alam mo na sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus, mararanasan mo ang kabutihan ng Diyos dito sa lupang ibabaw. Amen? Pero hindi ko kukontra yung salita ng Diyos. You know, even when I'm sick, I still preach healing. There are times I preach here and may niraramdaman ako. Pero alam nyo, as I teach, nawawala ang sakit at karamdaman. Amen? Why? Because you are exposed to the Word of God.
Alright? So hindi ko itatago, ay hindi ko muna ituturo yung healing kasi may sakit ako eh. Hindi ho ganon. Totoo pa rin ang salita ng Diyos whether I experience it or not. I will be the one to comply to it. Ako yung mag-a-adjust, i-align ko yung sarili ko doon. Hindi ko gagamitin yung experience ko para sabihin, hindi siguro totoo yung salita ng Diyos. Eh bakit may mahirap? Eh bakit may ganito? Paglalaban nila na ang Diyos pa daw ang nagbibigay ng kahirapan. Sabi ko, wrong! That is not true. Sino dito ang mga magulang? Taas ang kamay. Taas mabuti ang kamay. Okay. Gusto nyo ba na mahirap ang anak nyo? Sino dito gusto nila, maski isa lang, isang anak lang, mahirap. Sino? Taas ang kamay. Walang magtataas ng kamay. Walang mabuting at matinong magulang ang gusto na ang anak nila maghirap. Maski salbahay pa yun eh. Pagpe-pray mo pa nga, Lord, pagpalain nyo. Turuan niyo, Panginoon, nang makabangon siya sa kanyang kahirapan. God does not want any of His children. Mas lalo na po ang Diyos. That is not the will of God. Eh, paano, pastora, nangyayari sa Kanya? Well, that is why we have the Word of God that is light to our path, that will lift us up sa ating sitwasyon. It is not the will of God for man to be poor, to suffer in poverty, to suffer in sickness and disease, and that is why the cross happened. Amen. So kung nandun kayo sa sitwasyon na yon, hindi ang kasalanan, pero ito sasabihin ko sa inyo, binigyan na tayo ng salita ng Diyos para makaahon sa mga sitwasyon natin. Makaahon sa kahirapan, sa sakit at karamdaman. Amen? So, beware, I'm just telling you, people will fight you. And they will insist na hindi tama yung ganyang turo. Mas paglalaban pa nila ang poverty. Yun ang nakakatawa eh. Bakit? Gusto mo maging poor? Sa loob-loob ko, sabi ko sa kanya, okay, believe what you want. After me, showing to you the verses at ayaw mo, even God cannot force you to believe. If you do not want to believe in prosperity, God cannot force you. Ang mas maganda dyan, maniwala ka na lang. You cannot kick against the Word of God. Better yet, align yourself to the Word of God and you will see it. Kailangan i-mix you talaga with faith ang salita ng Diyos. Okay? So, when we speak the word, another word for this is the word confession. We confess the Word of God. This is kumbaga mas precise na word, homologia. This is the word homologia, confess. The word homo means same. Logia comes from the word logos, same word. Logos is word. So we speak the same word of what God says or what the Word of God says. Kung ano lang sinabi ng salita ng Diyos, yun lang ang bibigasin natin. Nandun po ang kapangyarihan. Amen po ba? So confessing or speaking the finished work of Jesus Christ is our lifestyle. Buhay na natin yan. The just shall live by faith. And when we have faith, we speak it out. Kaya mga magulang, paggising sa umaga, magpuri sa Panginoon, di ba? Dahil yan ang ating gawi. And then, bago umalis ang mga anak, pag-pray nyo, you are blessed, you are highly favored, okay? Ang mga classmate mo, kinagigiliwang ka, ang teacher mo, paborito ka. Amen po ba? So that your child is fully protected, fully favored by other people. Okay? Matatandaan mo ang leksyon mo. Alam nyo, minsan, nagde-demand tayo sa anak natin, mga bata, no? Eh wala naman tayong dinideklara sa buhay nila. Baka sabihin, oh ikaw, hindi ka na naman nag-aral, tamad-tamad mo. Puro ganun ang deklarasyon natin. It should be of the Word of God. I tell you, magbabago yan. Magugulat kayo, magbabago po ang inyong anak. Okay? So, sukdulang biyaya para sa aking pamilya. What a beautiful declaration. Sabi mo, every room is filled. Hindi ng kalat, kundi treasures, rich treasures of the Lord. Amen? Minsan ako tumatayo doon sa may taas namin eh. Sabi ko, every room is filled with rich treasures. Amen? It's a good declaration. Sa trabaho mo, sa pamilya, sa business mo, increase to my business. Increase to my workplace. At huwag niyong katatamaran. That is the faith that we have and this is our lifestyle. Okay? Ano pa? Kung meron po kayong lack,
This is the best time to proclaim. Hindi natin dinedeny yung lack, kaya ka nga nagdideclare. You declare, God will supply all my needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Amen? Good sale today. Huwag mo sabihin, matumal na naman. Sabihin mo, bukas babawi kami. Mataas ang sale bukas. Amen? Alright? Kung yung mga iba nga di ba? Ay, ano ba yung tinatawag nila sa nagpapagpag Ang sisipag magpapagpag. Di ba? Kayo pa. Nasa inyong kapangyarihan ng Diyos. Blessed ang aking tinda. Blessed ang aking mga customer. Okay? Huwag niyo na gamitin yung pera. Bless lahat yan. Amen? Praise God. And tayo po, we speak wisdom. Brother Bob, are we there? Ayan. We speak the wisdom of God every time we need to make a decision. Lord, thank you for your wisdom. Magagawa namin ang paraan to. Thank you, Lord. You make a way where there seems to be no way. Okay? You speak righteousness. I am the righteousness of God in Christ Jesus. Pag kayo po'y may temptation, lahat naman ng tao may temptation. Tinetempt ng kaaway. Hindi yan nag-give up. So kayo, hindi rin kayo mag-give up. I am the righteousness of God in Christ Jesus. Pastora, nagawa ko na yung kasalanan. I am the righteousness of God in Christ Jesus. Matuwid pa rin ako sa tingin ng aking Diyos. Amen. And that will stop the cycle of repeating the same sin. All right? So in good times and in bad, when you're traveling, you say, Jesus, you are my Lord. The Lord is my shepherd. I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me to still waters. He prepares a banqueting table in front of my enemies. Surely, goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Amen? What a good declaration. The Word of God, you declare over yourself. Amen? And this is what it means that we walk by faith, not by sight. Maski malaki yung trabaho, naghihintay sa office, I am blessed. I am an overcomer. I can do all things through Christ Jesus. Amen? You speak to yourself. You speak to yourself that you are blessed. Highly favored ako ng boss ko, ng mga superior ko, ng mga estudyante ko, ng mga customer ko. Highly favored ako. Amen? And you can only do that when you're so filled with the Word. Sabihin ko sa inyo, mamaya, excited kayo dyan. Pero as the days go by, ayan, nakukulangan na naman. Magbasa lang kayo. Makinig po tayo sa Word of God. And I encourage you, read the hear itong video natin. Pusuan nyo, pakinggan nyo muli. Amen po ba? Last na po. Mark 11:21-24. And Peter, remembering, said to him, Rabbi, nakita niya yung fig tree, natuyot. Sabi niya, the fig tree which you cursed has withered away. So, pwede rin po mga inanimate things. Halimbawa, merong bagay na, umuusik sa'yo, may problema. Hindi naman tao yun, pero problema. Pwede niyo pong kausapin. Problema, lumayas ka. Ulan, tumigil ka. Di ba? Alam niyo po ba, pumunta akong London, sabi ko, the weather will be perfect. Sabi sa akin yung kausap ko, you don't know London. It's always raining here. Well, sabi ko, wait till I get there. Alam niyo po ba, laging perfect ang weather. Uminit pa nga. Sabi nga nila, wow, you brought the sun here. Sabi ko, yes. Nagkaambon, konti-konti ang drizzling at ang sarap-sarap ng drizzle na yun. Parang maliit na parang hindi patak Talagang drizzle lang. Binalikan ko yung kausap ko, sabi ko, wasn't the weather so perfect when I was there? Alright? So sabi ko, anak kasi ako ng Diyos. Sabi ko gano'n. Totoo po yan. Declare it. Don't be afraid. If it doesn't happen, well, it doesn't happen. But declare it. Sayang naman yung pagkakataon na mangyari. Amen? So sabi ni Peter sa kanya, Rabbi, look, the fig tree which you cursed has withered away. Alright? So Jesus answered and said to them, hindi niya sinabi, magbungkal ka dyan, gawin mo to, gawin mo. Hindi yon. Alam mo, sabi niya, have faith. Talaga, ang sagot ay faith. Meron ka bang gustong tumigil na pag-uusik sa buhay mo? May problema ka bang gustong tumigil? Have faith. And when you have that faith, you will have the courage to speak to your problems, to speak to that sickness. You will have that courage. Have faith in God, for assuredly I say to you, whoever, hindi niya sinabing, pag ako nagsalita, hindi, whoever, sino man daw. Maski bata, nananampalataya,
Whoever says to this mountain, be removed and be cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believes. Sabihin natin lahat, believes. But believes that those things he says will be done. He will have whatever he says. Therefore, I say to you, whatever things you ask when you pray, believe that you receive them and you will have them. Amen? You will have them. Just believe. Amen. Ilang beses yung sinabing, say. You need to say what you believe. There's power in what you say na pinaniniwalaan mo. What is your mountain today? May bukol ba? Ang liit niyan compared to a mountain. Yung malabundok. Malabundok na nga ang size na binigay sa atin ng Panginoon. Maliit lang yung cyst na yan. Maliit lang yung tumor na yan. Mahina yan. Yung sakit na yan in comparison to the power of God. To the power that God has given you. Don't give up. Know that by the stripes of Jesus, you were healed. Amen? It is done. Even as you declare this to yourself, declare nga po natin to, sabay-sabay. Sabihin natin lahat, ready and go. My identity is Christ. I am holy, blameless, and made righteous in Christ. I am conformed to the image of Christ. I am an heir of God and co-heir of Jesus. Tagapagmana ako. Come on, give Him the praise. Hallelujah. All right, just keep on. I tell you, you will enjoy the goodness of God in the land of the living. Amen? Huwag sabihin, no, hindi naman mangyari sa akin yan. Ako, sayang. Sayang naman. Only need to believe. Only need to believe. Amen? Praise God. Did we learn something today? Amen. Come on, give Him the praise. Salamat, Panginoon. Salamat. At ito ang paraan ng Diyos para tayo makaahon sa anumang gusto mong ahunan. Amen? Problema man yan, lack man yan, this is the way to go. And the Lord, in His grace and mercy to us, has revealed this to us. Amen? So, Father God, we thank you. We thank you for your word, Lord God, that truly has reminded us once again of faith that we have, the faith that you authored and finished for us, Lord God. At salamat, Panginoon, na hindi kami kailangan mag-alala, kundi we speak what we believe, and it will change our situation. Even today, even right now, we speak to our problems, we speak to our situation. In the name of Jesus Christ, be dissolved, be gone in Jesus' name. Debts be paid, bills be paid in the name of Jesus Christ. We are truly overcomers in the Lord Jesus Christ. More than conquerors in Christ Jesus. And everybody says, amen and amen. Give Him the praise. Hallelujah.